Isang gabi, halos mag-isa siyang natutulog sa sahig ng kanyang maliit na apartment sa Tondo, walang makain, at sa kanyang mga kamay ay isang lumang laptop na binili sa hulugan. Makalipas ang 5 taon, ang kanyang ginawang API na pang-personal na gamit lang sana, ay ginagamit na ngayon ng libu-libong kumpanya sa buong mundo, at siya na ang CEO ng isang tech giant. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Ang pangalan ko ay Marco, at noong 25 ako, ang buhay ko ay isang malaking gulo. Nakatira ako sa isang maliit na kwarto sa Tondo na halos hindi kasya ang isang papad at isang desk. Computer science ang tinapos ko sa IGI, pero dahil sa hirap ng buhay, hindi ko maabot ang pangarap kong magtrabaho sa isang malaking tech company. Ang trabaho ko noon ay isang part-time na data encoder, sapat lang para makakain ng isang beses sa isang araw at makabayad sa upa. Tuwing gabi, habang naglalakad ako pauwi, nakikita ko ang mga ilaw ng mga gusali sa Makati, at nangangarap ako na sana, balang araw, maging akin din ang isa sa mga ilaw na yon. Pero paano? Wala akong koneksyon, walang malaking puhunan, at ang tanging ari-arian ko ay ang utak ko at ang lumang laptop na to. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Isang gabi, sobrang stressed ako sa trabaho. Ang dami kong kailangan gawin, ang dami kong deadlines. Naisip ko, kailangan ko ng isang tool na makakatulong sa akin mag-organize ng tasks ko. Kaya, sa loob ng ilang linggo, pagkatapos ng trabaho at tuwing weekend, sinimulan kong i-code ang isang simpleng productivity app para sa sarili ko. Walang plano na ibenta, walang pangarap na maging malaking bagay. Para lang sa akin. Marco, ano na naman yan? Puro ka na lang computer. Wala ka ng tulog. Gusto mo bang magkasakit niyan? Ma, ginagawa ko lang po itong API. Para po sa workload ko. Gusto ko lang po maging mas organized. Organized? Di sana nag-apply ka ng maayos na trabaho na may siguradong sahod. Hindi yang puro ka code-code dyan. Ilang taon ka na, wala ka pa ring maayos na trabaho. Pero ma, pakiramdam ko po, ito ang calling ko. May potential po ito. Potential? Ang potential dyan, magkasakit ka sa kakapuyat. Sige na, matulog ka na. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tagumpay. Kahit pinapagalitan ako ni Mama, hindi ako tumigil. Habang ginagamit ko ang API ko, napansin ko na mas mabilis akong nakakatapos ng trabaho. Mas organized, mas productive. Kaya naisip ko, baka pwede itong makatulong sa ibang tao rin. Inilabas ko ang beta version nito sa isang online forum ng mga developers. Sa loob ng ilang araw, nagulat ako sa dami ng positive feedback. Ang dami nilang nagsabi na gusto nilang gamitin. Doon ko nakita ang maliit na sinag ng pag-asa. Isang araw, may nag-email sa akin. Si Emma Reyes, ang CEO ng isang maliit na startup sa US. Nakita niya raw ang API ko online at gusto niyang gamitin ng buong team niya. Marco, totoo ba to? Ikaw ang gumawa nitong API na to? Ang galing! Sobrang nakatulong sa amin. Opo, ako po. Ginawa ko lang po para sa sarili kong gamit. Kailangan namin to, magkano ang singil mo? Gusto namin maging official partner ka. Partner? Pero wala po akong kumpanya. Wala akong business permit. Ako lang po mag-isa. Hindi problema yan. Tutulungan ka namin. Ang importante, nasa iyo ang vision at ang galing. Ano sa tingin mo? Hindi ko makalimutan ang pakiramdam na yon. Parang bumalik ang lahat ng pangarap ko. Sa wakas, may naniniwala sa akin. Sa wakas, may nakakita ng halaga sa ginawa ko. Kinabukasan, pumirma ako ng kontrata. Ito ang simula ng aking SaaS company. Ang unang taon ay puno ng trabaho. Araw-gabi akong nag-code, nag-expand ng features, nagre-respond sa feedback ng users.
Sa tulong ni M. Reyes at ng kanyang team, unti-unti kong naitayo ang aking kumpanya. Mula sa isang maliit na kwarto sa Tondo, lumipat kami sa isang maliit na opisina sa Makati. Ang dati kong pangarap na makita ang ilaw ng gusali sa Makati, ngayon ay sa loob na ako ng isa sa mga yon. Ngayon, ang aming productivity app ay ginagamit na ng libu-libong negosyo, mula sa maliliit na startup hanggang sa malalaking korporasyon. Nakaka-proud isipin na ang isang API na ginawa ko lang para sa sarili ko, ay nakakatulong na sa napakaraming tao na maging mas productive. Ngayon, mayroon na kaming sariling building, may daan-daang empleyado, at patuloy kaming lumalaki. Ang pinakamahalaga sa lahat, naibigay ko kay mama ang buhay na hindi niya naranasan. Nakatira na siya ngayon sa isang desenteng bahay, hindi na niya kailangan magtrabaho, at proud na proud siya sa akin. Mula sa isang simpleng pangarap na maging organized, nagawa ni Marco na itatag ang isang tech empire. Ang kanyang kwento ay patunay na kahit gaano kahirap ang simula, basta may sipag, tiyaga, at pananampalataya, kayang-kaya nating abutin ang ating mga pangarap. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.